Ano ba ang trabaho ng pulis? Isa lang. Hindi na natin pag-argumentuhan, alam na natin lahat, ang PNP mission, trabaho ng pulis yun. Nandun lang, umiikot ang ating trabaho. The PNP shall enforce the law, prevent and control crime, maintain peace and order, ensure public safety and internal security with the active support of the community. Agree tayo lahat doon. No question about it. Ang tanong, para sa mga pulis natin dyan sa labas na naglalakad, ano ang trabaho, paano nila maisabuhay, paano nila magawa yung prevent and control crime, enforce the law, maintain peace and order? Iisa lang din ang sagot. Alisin lang ang kriminal sa ating mga communities. Alisin ang kriminal sa kalsada. Yun lang, wala nang iba. Pag walang kriminal, walang krimen. Agree ulit tayo doon. So, paano natin alisin ang kriminal sa kalsada? Iisa rin lang ang paraan na sinasabi ng batas. Alisin natin sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanila at pagdala sa kanila sa judicial process. The 5 pillars of the criminal justice system, nandun tayo sa law enforcement, pangalawa yung judiciary. Nandun tayo sa judiciary ngayon. Okay? Prosecution and judiciary, magkakadikit yan. So, hinuli natin ang tao, dadalhin natin sa piskal, kumbinsin natin ang piskal na dapat gumawa siya ng information para madala sa judiciary, sa huwes, para makumbinsin natin, mapinahan ng tao base sa krimen na kanyang ginawa. Basic. Yun lang. So, anong ibig sabihin? Ano ngayon ang isang numero unong metrics ng performance ng pulis? Dapat nakatanggal tayo ng kriminal sa kalsada. And that metrics will be far more emphasized sa ating mga commanders. Hindi ko sinasabi na ang mga trabaho na hindi nanguhuli ng kriminal ay walang gamit. Or hindi sila importante. Importante sila. They are of equal importance sa ating organisasyon. Kailangan kayo dyan. Admin support, yung mga, kung ano nating mga iba-iba pang mga trabaho na ginagawa natin sa PNP, kailangan yan. However, special emphasis is given to our commanders. Bakit? Kasi ako'y naniniwala na ang mga commanders, yan ang supervisor ng frontline policemen. At maliwanag sa atin na ang frontline policemen natin, ang trabaho ay manghuli ng kriminal. So, paano ka maging commander kung hindi ka pa nakakahuli ng kriminal? That's why I ask the DPRM, to require all commanders first and all officers who are aspiring to be commanders to submit the receipt, ang resibo, na ikaw ay nakapanghuli ng kriminal. Ano ang resibo na ikaw ay nakapanghuli ng kriminal? Ang pinag-uusapan natin, yung arrest without warrant, ha? Warrantless arrest in accordance to Rule 113 of the Revised Rules of Court. Ano ang resibo? Ang resibo ay ang affidavit of arrest. Yun lang, very simple. So, sa mga rank and file, sa mga PO, sa mga patrolman natin, sa corporal and sergeants and sa mga lieutenants natin na nagpapapromote, isang malaking metrics ang points ng affidavit of arrest. Kung gusto nyo ma-promote, affidavit of arrest, isa sa mga ipapakita natin, isa sa mga i-require natin. Just to be fair to all those people on the ground, at dahil maliwanag naman yan, no argument about it, ang affidavit of arrest, ang pang-aresto without warrant, yan ang pinakamahirap na trabaho ng isang pulis. Ngayon, papunta ako ng CHR, I'll explain to them yung aking metrics na paramihan. Ang sa atin dito, paramihan, walang problema talaga yan. Sapagkat ang pulis, every time na manghuli ka ng tao nang walang warrant of arrest, itinataya mo sa dulo ng iyong ballpen sa pagpirma mo ng affidavit of arrest ang buong karir mo. Kasi ang tao na hinuli mo, pag yan ay nagreklamo at dinala ka naman sa ating internal disciplinary machinery, masasalubong mo si Attorney Dulay, tatanungin niya sa'yo, legal ba ang ginawa mong pag-aresto? At pag illegal arrest ka, sluggable offense yan, dismissible from the service. So, it is just but right
that we also commend and we also recognize and reward our people who are doing these arrests. Kasi ito ang mga sumisira, mga maliliit na bagay na talagang sumisira at nakaka-apekto talaga sa credibility ng pulis. Palaging naririnig natin, Sir, tulungan mo naman ako. Kasi ang mga pulis mo rito, ayaw akong tulungan. Case in point, last Friday, may isang tao, long-time renter ng isang apartment, nagbabayad siya sa caretaker. Nagkataon na ang caretaker, dinispal ko ang pera niya, dinispal ko ang bayad nila for 6 months. Ang ginawa ng may-ari, isinarado ang mga apartments, hindi sila makapasok, hindi nila makuha ang kanilang mga gamit. Nagreklamo sila ngayon, bayad naman kami. Bakit ayaw mong ipakuha sa amin ang mga gamit namin? Hindi sila nagkaintindihan, pumunta ang mga tao sa pulis. Nagpapatulong. Ang sabi ng pulis, pumunta kayo sa barangay. Kakilala ko. Nag-text sa akin, Sir, tulungan mo naman kami. Dinadala kami sa barangay. Ang barangay, ayaw din naman gumalaw kasi ang feeling nila, talagang may krimen na nangyayari, maliwanag na maliwanag yon, grave coercion yun eh. Pero madadala sa usapan. Kaya lang, kailangan may neutral party na mag-i-enforce ng kung ano ang batas. Pinabalik ko sa istasyon, Parañaque substation na nandyan sa Okada. Sabi ko, kausapin ko ang pulis. Sabi ko sa pulis, alam niyo naman ang policy ko, 1 linggo na ako. Napakasimple niyan. Kung gusto niyo dalhin sa barangay yan, walang problema. Pero samahan niyo ang tao, yan naman ang maliwanag lang eh. Ayokong pinagpapasapasahan ng ating mga kababayan. Sinamahan sa barangay. Sumama ang barangay, pinuntahan ang apartment. 1 oras na nakalilipas, pumayag ang may-ari. Isinole, sige maghiwalay na tayo. Lumayas ka rito sa aking apartment. At ang mga renters naman, ang sabi naman nila, ayaw naman namin talaga rito sa apartment mo. Dahil kung ganyan na kinukondon mo ang pagnanakaw ng iyong caretaker, paano na lang ang mangyayari sa atin? So that night, they separated ways under the auspices of the police. Kaya naman pala. Bakit hindi pwedeng gawin? Some years back, meron din akong isang situation. Kaibigan ko rin, Sir, tulungan mo ako. Nandito ako sa Bungabong Police Station. Nanghingi ako ng police report. Meron akong affidavit of arrest. Meron akong affidavit of loss ng aking pitaka na wala aking ID, na wala aking driver's license at passport. Hindi naman tatanggapin ng LTO ang aking affidavit of loss. Kailangan nila police report. So sana ipablatter ko rito sa Bungabong Police Station, Nueva Ecija, ang aking affidavit of loss para makakuha ng police report. Yung PO1 na nandun, pati ang kanyang hepe, ang sagot sa kanya, nasa Manila naman yung affidavit of loss mo. Nasa Manila naka-notaryo. Dapat sa Manila mo pakuhanan ng police report. Ganun ang police natin. Hindi ko maintindihan kung yan ay lack of knowledge or talagang gusto lang umiwas o gustong katamaran. Tinawagan ko ang PD. Sabi ko, sagot ko na yan. Ipagawa mo ang police report. I-blatter mo ang affidavit of loss na yan. Grumbling pa ang PO1 na yun. Grumbling pa ang patrolman na yun. Bakit? Kung makasuhan ba ako sa ginawa kong to? Sasagutin ba ng tore na yan? Crazy. Sana huwag na maulit. Naririnig sigurado yan sa Bungabong Nueva Ecija. Nanginginig na yan. First and last chance. Patatawarin kita, boy. Pero huwag mo nang ulitin at huwag niyong gayahin. The same manner, meron din akong kaibigan. Last year din, Sir, tulungan mo ako. Nandito kami sa Malolos Police Station. Yung anak ng aking empleyado ay binubugbog ng kanyang asawa. Yun ang sumbong. Ang mga pulis dito, ayaw hulihin yung asawa na nabubugbog kasi kagabi pa raw binugbog. Paano naman makakomplain ang babae na ospital dahil sa tindi ng tama niya, hindi na kaagad nakapag-report. Sabi ko, ibigay mo ang cellphone number ko dyan sa biktima. Binigay, tumawag sa akin. Sabi ko, ibigay mo sa kaharap mong pulis sa WCPD ng Malolos City Police Station. Ang sabi ko sa pulis, Iha,
Hulihin nyo ba yan? O magpapadala ako ng CIDG para hulihin yan at kami ang magsusolve ng problema? Kami na lang, sir, sabi niya. So, 1 month, walang feedback. Nagkita uli kami ng kaibigan ko. Sabi niya, sir, andito ang tao ko. Magpapasalamat lang sa'yo. Sabi nung, tinanong ko yung kaibigan, ang empleyado niya, kamusta naman, ma'am? Kamusta ang asawa ng anak mo? Ng anak mo? Binubugbog pa rin ba? Ay, hindi, sir. Nandun pa rin sa kulungan. Iniwanan muna namin doon sa kulungan, hindi muna namin pinapiyansahan para luminis ang kanyang dugo, maalis ang droga sa kanyang sistema. Kasi gumagamit yon. Kaya naman pala. Ba't kailangan pang tawagan? So sa ating mga kasamahan sa kapulisan, isang bottom line. Pag pumasok ang isang tao sa ating mga istasyon, tulungan natin. Huwag nating iwanan, huwag nating pabayaan, huwag nating ituro sa kung saan. Kung kinakailangan na sila ay ilipat natin kung ang kanilang concern, kayo ay police station, karnap ang nangyari, kailangan dalhin sa HPG. Samahan sa HPG. Escort nyo, pasakayin sa patrol car, escort sa HPG at sabihin, properly endorsed. Kung sa tingin nyo barangay case, dalhin sa barangay, pero samahan ng ating kapulisyahan. Kung sino ang unang nakatake cognizance, sino ang pinagreportan. And most especially, nasa Station 10 ka, ang insidente nangyari sa Station 2. Huwag mong sabihin na, ay, sa Station 2 yan, punta kayo doon sa Masambong. Huwag ganon. Ang sabihin nyo, Masambong Police Station po, ang may cover niyan. Station 10 po kami. Sakay po sa patrol car, ihatid namin kayo doon sa Masambong para doon kayo matulungan. Marami pa tayong mga policy na gagawin in the next few days, but I do hope this is a start, and I want to emphasize sa ating mga pulisyahan, ang ating mga kliyente, ang ating mga mayan, hindi natin kailangang bulahin ng mga statistics, hindi natin kailangang ipresenta ang mga statistics sa kanila because it may mean nothing to them. What I want the PNP right now to do is to make them feel yung malasakit ng ating kapulisyahan. Malasakit sa pagtulong sa kanila sa time ng kanilang distress, malasakit sa pagtulong sa kanila sa time ng kanilang mga pangangailangan, like as simple as police report para sa kanilang mga nawalang mga pitaka o nawalang driver's license, and most especially malasakit sa time ng kanilang distress, lalong-lalo na kung sila ay naging biktima ng krimen. So once again, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan, most especially sa ating presidente sa pagbigay ng tiwala na pangunahan ng Philippine National Police. At ako'y hinihimo ko kayong muli, the rank and file, and especially the mid-level and the top-level officers to help me deliver the services that the Filipino people so deserve. Once again, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Ipagpatuloy natin ang mantra ni General Marbil na kanyang sinasabi na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat. Good morning. Mga pinuno, man, to! Thank you very much, sir. Police Ano ba? General Nicolas Cody III, Chief, Philippine National Police.